Yan yung mga cobra. Ano sila? Malalaki na. Pero grabe naman yung katawan. Halos walang balahibo. Tapos ito naman yung sa kabila. Hinarangan ko kasi to kasi nung maliliit pa sila, lumulusot sila dito. Nilagyan ko ng tali. Hindi naman na sila nakakalusot pero gusto ko makasigurado kaya nilagyan ko pa ng ganito. Pasok. Yun lang kasama mo. Konti na lang, pwede nang pitasin, no? Pero malambot pa. Ibig sabihin, pag malambot pa, hindi pa pwede. Yan. Kalahati na natapos natin. Meron pang kalahati. So day off natin bukas, mga katunying. Yan. Ito yung sibuyas natin, mga katunying. Sibuyas na puti. So what is up, mga katunying, another day, another vlog. At syempre welcome back sa ating YouTube channel. At kung ilan pala kayo napadpad sa aking YouTube channel, mga katunying, ay inanyayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At ngayong araw, mga katunying, ay a day in my garden na naman tayo. Yan yung aking garden. At ngayon ay maganda-ganda ang panahon. Naway wag na pong uulan para naman makarecover yung mga pananim natin, mga katunying. Dahil yung mga pananim natin kapag sumobra sa tubig, mga katunying, or nasobrahan sa tubig, ay masasayang sila. Dahil naranasan ko na yun, mga katunying, na lahat ng pananim ko ay na-wash out dahil sa ulan, dahil sa sobrang tubig. Ngayon naman, mga katunying, ay papakain tayo ng mga alaga natin. Siyempre yung ating daily routine. At titingnan natin yung mga kalagayan nila. So ngayon, mga katunying, magbobota muna tayo for safety. Medyo madilim-dilim pa. Parang nag-aagaw yung liwanag at dilim. Dahil nakabihis na tayo, mga katunying. Para mamaya, pagsapit lang, para nagbibihis na tayo bago tayo pumunta dito sa garden, para dito na natin igugugol yung natitira nating oras. Dito na natin ubusin yung natitira nating oras, mga katunying. Ngayon naman ay magpapakain na tayo ng ating mga babies. Siyempre, as usual, yung ating daily routine. Ay, yung ating ang gagawin. Kumusta kayo, mga pare? Grabe, ang tataba nung ano. Ang tataba nung kubra, mga katunying. Ano? Lagyan natin yung pagkain nila kasi maghapon yan, mga katunying, na wala tayo dito. Ay ko, ano yun? May tusok sa bota ko. At syempre ngayon tapos na tayo dito sa mga sisiyo, din naman tayo sa mga malalaki. Ito naman, ilalagay na natin dun sa ating pato at manok. Sasalubong na sila. Pasok doon. Pasok. Hindi ka papasok dito, hindi ka kakain. Yan pala natin nilalagay sa lilim para in case na umulan. Ito isa. Tapos, ay pasok dun. Ang amo hindi marunong bugawin. Pasok. Yun lang kasama mo. Siyempre,
sarado na natin dahil gagawa pa tayo ng iba nating gawain. So ngayon naman mga katunying ay itutuloy natin yung doon sa may ampalaya natin. Pero syempre bago ang lahat, dadaanan muna natin tong mais natin mga katunying. Grabe na yung mais natin, no? Konti na lang, pwede nang pitasin, no? Pero malambot pa. Ibig sabihin pag malambot pa, hindi pa pwede. Yan. Konti na lang, mag-harvest na tayo dito. Ang problema ay hindi tayo makakain ng mais dahil masakit yung ngipin natin. Tingnan muna natin sila. Tingnan muna natin ang ating mga alaga. Ayan. Buhay na buhay pa rin naman yung mga sitaw natin. Kaso may apat pa talagang kulang. At yun yung gagawin natin pag may time tayo. Pero ngayon na meron pa naman tayong trabaho, meron pa tayong trabaho, ay dito muna tayo sa ating ginagawang ito para kasi habang tumatagal lumalaki yung ating mga pananim dito, kaya kailangan na natin tapusin to. Pero syempre hindi natin to matatapos ngayon. Pero at least nabawasan natin. Tara mga katunying, ita-timelapse na natin to para matapos natin agad. Or hindi kayo mainik dahil medyo may katagalan tong mga katunying na gawin. Let's G. At ayun mga katunying, at ito na yung natapos natin. Kalahati na mga katunying. Kalahati na at tapos na to. Pwede pang higaan to. Kalahati na natapos natin, meron pang kalahati. So day off natin bukas mga katunying. Kaya pag may time tayo bukas, pero bukas kasi sasamahan ko si tita ko na bibili daw ng pangbagahe para hindi na daw siya mag-commute. Ay pagdadrive natin siya. Pero syempre tignan. At syempre kung may time tayo isisingit-singit natin ito mga katunying para naman mabawasan yung trabaho natin. Tignan natin yung kamuting kahoy. Yun. Yung kamuting kahoy natin dito mga katunying, buhay na lahat. Yun o. Yan sila, may dahon na. Kaya hindi ko siya dinadamo mga katunying para magsilbing cover niya sa init. Para hindi siya malanta. Yung mga katunying. At kailang kulit bungkalin to. Niisip ko mga katunying kung tataniman ko ba ng patatas to or tataniman ko ng kamuting ube, yung violet na kamote. Ito naman yung ano isa. Tapos oras na ng pasok natin. Maganda yung mais natin dito banda mga katunying. Isang mais, dalawa yung bunga. Sana okay siya lahat. Tapos tingnan niyo yung sibuyas ko mga katunying. Ang tangkad. Ito yung bulaklak niya. Tapos hanggang doon. Ito yung sibuyas natin mga katunying. Sibuyas na puti. Tapos yung repolyo natin mga katunying, sayang. Ito yung tanim natin na repolyo. Nag-practice tayo. Bali first time ko palang magkapagtanim ng repolyo mga katunying. Ganito naman yung nangyari. Ayun o. Nasira. Dahil lang sabi nila sa akin mga katunying, kapag daw magtatanim ako ng repolyo, dapat ay ini-sprayhan ko para hindi siya maganyan, hindi siya mapeste. Yun yung hindi natin pwedeng ibigay dyan kasi hindi tayo nag-spray ng mga katunying. Bali, abono, nag-aabono tayo pero
spray na pang pesticide ay hindi tayo gumagamit. Kaya paano natin ma-sprayan yan? Kaya baka next time siguro mga katunying hindi na tayo makakapagtanim ng repolyo. Kasi hindi tayo nag-i-spray para hindi masayang. Yung mga matibay lang sa mga sa mga peste ang itatanim natin o yung mga kaya nating remedyohan. Kaya ayun mga katunying, sumapit ng oras ng ating trabaho. Kaya hanggang dito na lamang muna ang updates dito sa ating munting garden. Kaya maraming salamat sa walang sawa niyong suporta sa akin at sa aking mga nakakasama. Mag-iingat po palagi mga katunying ngayon. God bless po. Bye bye.